Okay, so isang magandang araw mga pre. So ang nangyari dito is naka full adjust yung kanyang clutch. So yung kanyang release bearing, kahit naka disengage sa clutch natin, naka release yung clutch natin mga pre, is sumasama siya sa pag-ikot. So ibig sabihin naka press yung mga finger po natin mga pre. So ito ang gagawin natin is i-adjust natin. So ang gawin lang natin is ito, tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo na yan mga pre. Okay, so ayan, mag-iingat lang tayo. Kaya naglagay ako ng basahan po yan, just in case na mahulog yung tornilyo is hindi siya matuhulog po sa baba. Yan. So kapit na kapit po yung ating release bearing yan mga pre. So sa pag luwag sa kanya, luwagan lang natin yung tornilyo na yan mga pre hanggang mag adjust yung finger natin. Dapat mag lalayo po siya sa may release bearing. Ayan. So apat po yan mga pre. So kapag apat na finger, kailangan i-adjust nating apat, and then gagamit po tayo ng feeler gauge para sukatin yung clearance po niya. Dapat pare-parehas po yan mga pre. So ang ginamit ko dyan is 31.031 mm. Yan. Kapag hindi naman natin ito na-adjust mga pare ko, ang magiging problema po nito is kapag naka-loading na po siya, nag-i-slip po yung clutch po natin. So mahina mga pre. So nag-iinit din po yan, and then kapag nag-slip po siya, nagsimula po na mag-slip po yan, hindi kasi siya totally na naka-engage, mas madaling mapudpud po yung ating clutch disc. So ayan na siya, goods na siya. Ayan, so naka-free na siya mga pre. So na-adjust na natin lahat. So okay na po yan mga pare ko So ganyan lang mga pare ko dapat naka free po yan, hindi po yan dapat sumasama sa pag-ikot.